Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano ka pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Pinaghirapan ko to. Pero ang tanong, sino ba talaga ang may-ari? Kung titignan mo ang iyong sarili, the way you spend your money, your resources, ano ba yung sinasabi niya patungkol sa sarili mo? Kapag inuna natin siya, hindi niya tayo pababayaan. Huwag tayong umasta na tayong may-ari. Kung anong meron tayo. Dahil yan ay ibinigay lang, pinagkatiwala lang sa atin. Bibigay niya sa iyo lahat. Hindi yung gusto mo, kung hindi yung pangangailangan mo. Magandang umaga sa inyong lahat. Kukunti tayo ngayon dahil siguro sa malakas ang ulan kanina. Marami, sabi nga nila, yung Kristiyano daw ay isang asin ng sanlibutan. Kaya pag Kristiyano, wala, pag umuulan, hindi yung nag-church. Natatakot yun na matunaw. Kasi asin. So, muli, nandito tayo, no? Para pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon sa umagang ito. But before we proceed, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito muli na binigay niyo sa amin na pagkakataon upang makapag-aral lang yung salita. Tulungan niyo po kami, maunawaan namin ang mensahe niyo, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. At dalangin ko, Panginoon, ang mensaheng ito ay maging pagpapala, maging encouragement sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na pangunahan niyo po ako. Patuloy mo ako bigyan ng karunungan, maihayag ang mensahe mo. Kayo ang makita nila, hindi ako. Kayo ang marinig nila, Panginoon. Itago niyo ako sa iyong likuran, Panginoon. Salamat po. We ask this in Jesus' name. Amen. Galing kami sa camp kahapon at masaya yung mga kabataan, no? Nag-enjoy sila doon kahit sa ulan. Nagtampisaw sila sa ulan doon. Kaya bari yung ibang yang natin ay medyo masama ang pakiramdam. So, but anyway, maganda ang result ng camp. At purihin ang Panginoon na meron tayo mga youth leaders na nandiyan. Patuloy niyo ako ipanalangin. Salamat doon sa mga nananalangin sa akin. Patuloy niyo ako ipanalangin dahil I am under attack. Sabi nga na sa Senate, no, under attack daw sila. I'm also under attack. Maraming nararamdaman si Pastor. Mula nung isang araw doon sa camp, masakit yung tagiliran ko hanggang ngayon. So, physically, emotionally, spiritually, ay nakakaramdam ng panghihina ang iyong pastor. So, patuloy niyo ako ipanalangin. Sige, so ngayong umaga po ay pangalawang Sunday ng month of July. At ito yung pangalawang sermon natin, no? Sa ating team, Faithful Stewards of God's Grace. Tapat na pinagkatiwalaan ng Panginoon ang kanyang grasya. And last Sunday, si Pastor Arnold, ang sermon niya was about stewardship of life and time. The Bible says in Psalms 24 verse 1 that the world is the Lord and everything in it, including our lives, finances, and resources, ay pagmamayari ng Panginoon. So in other words, we own nothing in this world. Wala tayong pagmamayari dito sa sanlibutan. We are only an steward, katiwala or trusted. Even our body, which is the temple of the Holy Spirit, pinagkatiwala sa atin. So how good a steward are you with your body and your time? Gaano ba tayo? Bilang pinagkatiwalaan, kumusta? Pinagkatiwalaan ng iyong katawan at ng iyong oras. Yun yung po ang katanungan doon sa tanong sa sermon ni Pastor Arnold last Sunday.
And this morning, our topic is about stewardship of treasures and finances. Sayang, walang marami. Marami ang wala rito. No? Dahil napakaganda yung ating topic ngayon. Stewardship of treasures, kayamanan, at mga kapirahan, finances, by honoring God with our resources. But before I proceed to my sermon this morning, allow me first to ask you this question. Yan yung tanong. Una, ano ang una mong maiisip kapag narinig mo ang salitang steward? Ano yung pumapasok sa isip mo pag narinig mo yung stewardship? Pinagkatiwalaan, no? Namamahala, maaaring yun ang mga pumapasok sa isip niyo. Pangalawa kong tanong ay, kung susuriin ang paraan ng iyong paggastos, ano ang masasabi nito tungkol sa iyong mga pinahahalagahan? Kung titignan mo ang iyong sarili, the way you spend your money, your resources, ano ba yung sinasabi niya patungkol sa sarili mo? Ano ba sa iyo ang mahalaga when it comes to spending money and other resources we have? Si Jesus, alam nyo ba na mas marami pa yung kanyang sinabi, yung kanyang pinangaral patungkol sa pera than about hell and heaven. Jesus spoke more about money and possessions than about heaven or hell. Na-miss ko si Heidi. Na baka nanonood siya. Because what we do with our finances reveals who truly rules our heart. Kung papaano natin pinangangalagaan yung ating pera, yung ating yaman, pinapakita niyan kung ano talaga yung nandoon sa ating puso. One biblical truth when it comes to our finances is that we are not owners of what we have. Isang katotohanan sa salita ng Diyos, pinapaalala sa atin, pagdating sa kayamanan at pera, ay hindi tayo ang nagmamay-ari niyan. Sabihin mo sa katabi mo dyan, hindi tayo ang may-ari. But we are only stewards. Tayo ay pinagkatiwalaan lamang. God is the rightful owner of all things. Lahat na meron ka ay hindi mo pagmamay-ari yan. Yan ay pinagkatiwala lang sa iyo ng Panginoon. Kaya huwag tayong umasta na para tayo ang nagmamay-ari ng lahat na meron tayo. Yung goal ng steward is to manage the resources in a way that pleases God and to advance His kingdom and blesses others. Dapat bilang steward, dapat bilang pinagkatiwalaan ng kayamanan or pera, i-manage natin ang anumang meron tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon, advancing His kingdom, and to bless others. Hindi lang yan binigay sa iyo ng Panginoon para sa iyo lang. Dahil may layunin siya kung bakit ibinibigay sa iyo anumang yaman, anumang kapirahan, anumang ari-arian meron ka. Ngayong umaga, pag-aaralan natin truth about finances and resources. Ano ba yung katotohanan patungkol sa finances? Sayang, walang marami dito ngayon. And I hope nakakapanood sila. Truth about our finances and resources. Madalas nating sabihin, sahod ko to. Pinaghirapan ko to. Pero ang tanong, sino ba talaga ang may-ari? At paano natin ginagamit ang pera natin para luwalhatiin ng Diyos? Hindi lang para sa sarili natin, ginhawa or enjoyment.
ang layunin ng Panginoon for us as a steward is to bring glory to Him, to advance His kingdom, and to bless others. Stewardship isn't just about giving. Hindi lang patungkol sa pagbibigay. Ito ay amin na lahat na meron tayo ay galing sa Kanya. Hindi lang pinag-uusapan sa stewardship yung ating pagbibigay. Kung hindi, yung pag-amin na hindi akin ito, pinagkatiwala lang sa akin. So truth number 1, the truth about ownership. Baka sabihin nyo, binubula lang kayo ni pastor. No? God owns everything. Anong hindi kasama doon sa everything? Lahat na meron tayo, hindi natin pagmamay-ari. We are only managers and not owner. Kumbaga, ikaw parang, alam mo, pag may negosyo, may nag-hire sa iyo as manager, ano responsibility mo? I-manage yung business ng manager. Dahil, at the end of the day, accountable ka dun sa owner as a manager. In the same way, tayo, lahat na binigay sa iyo, huwag mong isipin, akin ito. Pinaghirapan ko to. Ako ang nagpagod nito eh. Remember this, brothers and sisters. Whatever you have, it was only entrusted to you. Pinagkatiwala lang sa iyo yan. We are managers to manage it. And we are not owners. Akala natin, ang ating sweldo, negosyo, or ipon ay atin. Pero anong sabi ng Biblia? Hiram lang natin ito kay Lord. Binigay niya sa atin ang talino, lakas, at opportunities para magkaroon tayo ng resources. Kaya ang tanong, paano ko gagamitin ang perang ipinagkatiwala niya sa akin? Yes, sabihin mo, ikaw yung maaga gumigising, nagtatrabaho para kumita. What if hindi ka ginising ni Lord isang umaga? Wala kang kita. No? Yung mindset natin, dahil tayo nagigising, tayo ang nagpupuya, tayo ang nagpapakahirap, atin yun. But remember, yung lakas na meron ka, yung buhay na meron ka, hindi sa iyo yan pinagkatiwala lang sa iyo ng Panginoon. Balikan natin yung Psalms 24 verse 1. Anong sinasabi dito? The earth is the Lord's and everything in it. Everything, walang exempted. Kahit anong bagay na nandito sa sanlibutan. The world and all who live in it. Kasama tayo doon. No? Lahat na nabubuhay, nakatira sa sanlibutan ito, ay pagmamay-ari ng Panginoon. Haggai chapter 2 verse 8. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord of hosts. Eh sabi ni Lord, kanya daw lahat yan. Ano yung pagmamay-ari natin dyan? Siya nagsabi, declares the Lord of hosts, the silver is mine, and the gold is mine. Meron ba tayo masabing atin yan? Di ba? Isa pa sa 1 Chronicles chapter 29 verse 14, ano sinasabi? But who am I, and who are my people, that we should be able to offer so willingly as this? For all these things comes from you, and of your own we have given you. Galing sa Panginoon. Yung kahit yung binibigay natin sa Panginoon, galing din sa Kanya yun. Yung ating tithes and offering, buti nga 10% lang hinihingi ni Lord. Di ba? Sa Kanya yun eh. Paano natin pinangangalagaan yung meron tayo na biyaya ng Panginoon? Pangalawa, where your heart is, there your treasure and priorities. Ano ba mahalaga sa iyo? Ano ba, pagising mo sa umaga, ano yung papasok agad sa mind mo? Kung ano yung pumapasok agad na priority sa mind mo, yan ang mahalaga sa iyo.
Yan ang nasa puso mo. Where your heart is, there your treasures and priorities. Hindi masama ang magkaroon ng pera o yumaman. Pero nagiging masama kapag pera na ang nagmamay-ari sa atin. Kapag inuuna natin ang luho kaysa kay Lord. Yung iba hindi magsisimba. Bakit? May ibang dahilan Di ba? Inuuna, babakasyon, mag-outing. Siguro pag sinabi natin, mayroon tayong family outing ang SBCF. Ang call time natin is 4:30 ng madaling araw. Baka alas 3 pa lang, man dyan na sa gate ng mga tao. Outing Pero pag Sunday, di ba? Buti nga, nandito tayo kahit late tayo dumarating. Yung iba talaga hindi nakarating. Ano yung priority natin? Because where your heart is, there your treasures and priority. Kapag inuna natin ang luho kay Lord, kapag nag-aalangan tayong magbigay, o kapag sobrang takot tayong mawala nito, ibig sabihin, pera ang Diyos natin. Money is not evil. Hindi masama ang may pera. But it only becomes evil when it becomes our master. Then it becomes the root of all evil. Hindi masama yumaman. Ako, pangarap ko rin yumaman Di ba? Kaya nga matagal ako yung nagpastor. Nagtrabaho ako, nagnegosyo ako. Nangarap akong yumaman dahil lumaki akong mahirap. Hindi masama, mga kapatid, ang yumaman or mangarap na yumaman. Pero ano ba ang nasa puso mo? Sabi sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung ano yung mahalaga sa'yo, ano yung nasa puso mo. Di ba? Yun yung pinahahalagahan natin. So mali ang ating perspective. Hindi masama ang magkaroon ng pera o yumaman. Pero nagiging masama lang ito pag siya na yung ating master. Luke chapter 16 verse 10, sabi, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Maaari isang dahilan kaya hindi tayo nagkakaroon ng sapat o sagana. Dahil alam ni Lord, hindi tayo mapagkatiwalaan. Ang binibigay sa atin ni Lord, yung kasyang-kasya lang. Dahil hindi natin alam paano i-manage. Imaginein mo, kung yung anak mo, hindi pa nakatapos ng high school, ikaw na magulang, merong perang malaki, bigyan mo siya ng 1 milyon. Anong gagawin niya doon? Of course, bilang magulang, hindi mo siya bibigyan nang hindi niya kaya i-manage. In the same way, the Lord is like that. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano ka pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Yun ang sinasabi dito, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ano yung promise ni Lord? The promise of faithful steward. Hindi natin ibinibigay para bumawi si Lord. Para pagpalain tayo. No? Hindi yun dapat ang motibo natin. Magbibigay ako sa Lord. Magbibigay ako ng tithes. Magbibigay ako sa fundraise ng building. Para i-bless ako ni Lord. That's a wrong motive. Pero, nangako siya. Kapag inuna natin siya, hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo, pag ginuna mo ang Panginoon, babalik at babalik sa iyo yan
Yun yung character ni Lord eh. Di ba? Hindi tayo magbibigay para susuhulan natin siya. Para i-bless tayo. Hindi dapat yung motibo natin. Ang motibo natin, magbigay tayo sa kaluwalhatian niya. Dahil blessings will follow. Yan ang pangako niya. Ang pagiging tapat sa pera ay naghahanda sa atin para sa mas malaking pagpapala. Paano tayo pagpapalain? Ng mas sigit pa. Kung hindi tayo marunong mag-manage ng meron tayo ngayon. Lalo na ang yaman sa langit na hindi nauubos. Dapat paghandaan natin yan. But my God, sabi sa Philippians chapter 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang pangako ng Lord, ibibigay niya sa iyo lahat. Hindi yung gusto mo, kung hindi yung pangangailangan mo. Hindi pa naman ako binigo ni Lord. Hindi pa niya ako binigo magtulak ng sasakyan dahil walang gasolina. Ilang beses na tumaas ang gasolina, ang presyo. Can afford pa rin si pastor. Dahil ang pangako niya, kailangan mo'y isusupply ko. Nakakahiya kaya kung yung pastor tumirik ang sasakyan nagtutulak dahil naubusan ng gasolina at walang pambili. Nakakahiya kasi ang pinaglilingkuran mo isang Diyos na makapangyarihan, siya lahat ng may-ari ng bagay na yan. Di ba? Hindi makikita sa buhay natin yan. Sabi ng Lord, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang problema sa atin na mananampalataya, pinagpipilitan natin yung gusto natin, hindi yung gusto ni Lord. Binigyan ka na nga ng cellphone, gusto mo pa iPhone. Di ba? Kahit Android yan, cellphone pa rin yan. Parehas lang ang gamit niyan eh. Pero, ini-insist natin yung wants natin instead of need. Balikan lang natin yung stewardship, no? Stewardship, treasures and finances by honoring God with our resources. Yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ano man, finances yan or kayamanan, binigay sa iyo ni Lord yan para maluwalhati siya. Kung susuriin ang paraan ng iyong paggastos, ito, balikan natin yung tanong na yan. Ano ang masasabi nito tungkol sa iyong mga pinahahalagahan? Kung meron kang budget, mga nanay, gumagawa ng susulat yan eh. First, every month. Ito yung sahod ni Mr. Magkano. Ano yung nakalagay doon na priority mo? Ano yung mga binibili mo doon sa pera mo? Suriin mo yun. Paano ang paraan mo ginagastos yan? Ano yung sinasabi niyan patungkol kung ano ang mahalaga sa iyo? Question is how to honor God with our finances. Paano ba natin mapaparangalan ng Panginoon sa pamagitan ng ating resources, ang ating kapirahan? Point number 3, practical ways to honor God as faithful servant. Ito yung mga simpleng paraan, practical na paraan, paano natin mapaparangalan ng Panginoon bilang faithful steward. Number 1, give the first and best and not the last. Pag ikaw ba nagbibigay ng iyong ikapo, saan mo tinitignan? Sa dulo o sa gross or sa net? Yeah? Pag nilagay mo yan sa net, sa baba, after all the expenses, doon ka kukuha ng ikapo, wala nang matitira. Sasabihin mo, kulang pa Lord, next month ka na lang. Di ba? Mali. Practical ways to honor God is give first and best and not the last. Yung mga kaiba kong kaibigang pastors, meron silang tinatawag na
first fruit. Ibig sabihin, ang first fruit, yung una mong sahod ng January, buo yun, hindi mo kukunin, ibibigay mo sa Panginoon. Siguro kung ginawa natin yan dito, wala namang matirang miyembro. Pero nakikita ko yung mga member ng mga kaibigan kong pastor na gumagawa, nagpa-practice ng ganon. Nakita mo, nakapang-kotse. Magagarang kotse. Meron akong kaibigan na abogado, nasabi niya sa akin, alam mo, pastor, sa church namin, every week, meron nagpapatotoo. Bagong negosyong binubuksan, bagong bahay na bili, nag-construct, bagong kung ano-ano, sasakyan. Nagpapatotoo. Dahil alam nila yung principles of giving. Mahirap para sa atin yun. First fruit, imagine mo, buong sahod mo ng January, ibibigay mo kay Lord. Paano na yung budget ni Mrs.? Diyan mo makikita kung ano yung mahalaga sa'yo. Ang sabi ni Lord, unahin siya. Ang sabi sa 2 Corinthians 9:7, each person should give as much as he has decided in his heart, not with reluctance or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kung lalagyan mo ng emoji ba tawag yan? Pag lumalapit na yung offering plate, ano kayang emoji ilalagay mo? Naka-smile? Nakatawa? O galit? Meron ako nakita noon sa internet, sabi doon, bakit? Sabi niya, Kristiyano, ipaliwanag mo ito. Bakit sa oras ng offering, merong nananalangin, merong pupunta ng CR? Sabi niya doon, Kristiyano, ipaliwanag mo ito. No? Times of offering, ang dami, may nakayoko, nananalangin. Dumadaan yung plate. Sabi ni Lord, ang bawat isa ay magbigay, no? As he has decided in his heart, not with reluctance. Ayaw ng Lord yung napipilitan ka or under compulsion because God loves a cheerful giver. Ang gusto ni Lord, nagbigay ka ng iyong ikapo, nagbigay ka ng sacrificial giving mo dyan with a smile on your face. Huwag mo nang intindihin, Lord, may ibibigay pa ba ako next week, next month? Trabaho na ni Lord yun, mag-provide. Hindi ka mawawalan. Tignan natin yun. Example, yung isang balo, yung mayayaman nagbigay ng malalaking halaga. Anong ginawa ng isang balo? Sa Mark chapter 12, 41-14. Ano doon? The poor widow. Lahat na binigay niya na. Nabarya. Yun na lang ang natitira sa kanya. Pero ano nakita ni Lord? Sino yung pinapurihan ng Panginoon? Yung nagbigay na mayayaman ng sobra-sobra? O yung balo? Na huling sentimos niya na pambili niya na ng tinapay, siguro yun. Binigay niya sa Panginoon. And God saw her heart more than the amount. Nakita ng Lord, hindi yung halaga na binigay niya, kung hindi yung puso na nagbigay na balo. Pangatlo, yung practical ways. Number 1, give the first and best and not the last. Huwag yung tira-tirahan na lang ibibigay natin sa Panginoon. Pangalawa, give it cheerfully and sacrificially. No? Sabi ko nga, hindi yung sacrificial kung hindi ka pa nasasaktan. Yung sacrificial talaga, yung wala na, Lord, para sa iyo to. Meron kong kagalakan na ibibigay ko to sa iyo. Number 3, manage wisely and avoid debt. Ito yung kadalasan na problema natin ng mga mananampalataya.
Even yung hindi mananampalataya. Hindi tayo marunong mag-manage sa anong meron tayo. Kaya dapat we must manage wisely at iwasan natin yung Bombay. No? Mag-budget, magtipid, iwasan ang Bombay. Ang maayos na paghawak ng pera ay pagpapakita rin ng respeto sa biyaya ng Diyos. Babalikan mo lang yun, hindi akin ito. Pinagkatiwala lang sa akin ni Lord. Ngayon, pag winaldas ko to, wala akong respeto sa nagtiwala sa akin. Kung anong meron ka, manage it wisely. Alam nyo yung BPI, halos every week, yung manager tumatawag sa akin, Sir, open ka na ng credit card. Ayaw ko. Wala akong ipambabayad dyan. Dinadahilan ko na lang, pagpunta ko dyan, sige, uusap tayo. Halos every week yan. Titext yan, magre-remind sa akin. Maraming promo, wala kang babayaran, annual pay. Kung wala kang disiplina sa sarili, wag kang kukuha ng credit card. Akala ng iba, ako noon nung may credit card ako, yung mentality ko, yung pananaw ko noon, pag ako nagbiyahe sa abroad, may credit card, may prestige. Wala nang cash. Swipe mo na lang. Di ba? Pag nakita ko, wow. Lalo na pag gold yung Visa card mo. Pero naranasan ko yan. 2 credit card. Hinahabol ako ng bangko. Kaya ako, ito yung advice ko. Payo ko sa inyo. Kung wala kang kakayahan magbayad, kung wala kang disiplina sa sarili mo sa pagbabayad, wag kang kukuha ng credit card. Kahit ano pang freebies ay bigay sa iyo. Dahil at the end of the day, sakit ng ulo ang idudulot sa iyo. Sabi sa Proverbs chapter 22 verse 7, the rich roll over the poor and the borrower is a slave to the lender. Subukan mo yan. Di ba? Pag nangutang ka kahit nung gusto sabihin ng inutangan mo, oo ka na lang ng oo Kahit against your will, sama sa kalooban mo, wala kang magagawa Nagiging slave ka. Tama yung sabi sa Proverbs 22 verse 7. And the borrower is a slave to the lender. Ikaw yung may pangangailangan Di ba? So, anong dapat mo gawin? Plan and count the cost before spending. Kung kaya mo lang naman i-cash mo na. Huwag mo nang iutang. Dahil magiging alipin ka ng iyong inutangan. Number 4, practical ways to honor God as faithful servant, as faithful steward. Be generous to others. Be generous to others. Gamitin ang resources para tulungan ang pamilya, kapatid sa pananampalataya at mga nangangailangan. Ito ang paraan para maging kamay at paa ka ng Diyos sa mundong ito. Be generous to others. Nakakatanggap tayo ng mga ayuda dito sa church. Hopefully next week meron na naman. At yung mga kasama kong pastor, nagpi-pay out sila. Wala namang masama doon. Pribilehiyo namin yon na mag-pay out yung aming sarili. But dito sa church, hindi ako nagpi-pay out. Tinitignan ko ang
ang bawat miyembro na higit nangangailangan. Inuuna ko sila. Dahil sa pamamagitan niyan, nakakatulong ako sa ating kapatiran. Na minsan, masama pa. Nagiging may favoritism si pastor. We need to be generous to others. Kung gusto mo maging kamay at paa ng Diyos, huwag kang madamot. Suportahan mo ang iyong pamilya. Suportahan mo ang iyong mga kapatiran. Pero, maging wise ka din. Maging wise din tayo sa pagtulong. Dahil minsan naman, we are vulnerable or subject for abuse. Paulit-ulit ka na lang tumutulong, hindi natututo. Kaya nga, ngayon, ang gobyernong ginagawa nila, livelihood. Gusto nilang ipamigay. Bakit? Hindi lang parati ang tao umaasa sa ayuda. Turuan sila manghuli ng isda. Huwag lang puro parati silang bigyan ng isda. In the same way, even sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan, they took advantage of us. Mabait kasi, Kristiyano, makapagpatawad. Kaya, anong gagawin? Paulit-ulit. So, hindi sila natututo, hindi rin tayo natututo. Be generous, but be wise. Okay? Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Sa pamamagitan ng pagmagawa na mabuti, pagtutulong sa kapwa, with sacrifices, diyan natin napaparangalan ang Panginoon. Ano yung conclusion natin dito? Number 1, God owns everything. We are just a caretaker. Wala tayong pwedeng ipagmayabang, ipagmalaki. Lahat na bagay na yan, pinagkatiwala lang sa'yo. No? Kahit na maging mapera ka dyan, kung ano, yumamang ka dyan, wala kang pwedeng ipagmalaki. Dahil yan ay pinagkatiwala lang sa'yo ng Panginoon. Number 2, conclusion. Our finances and resources show where our heart is. Makikita mo yan eh. Kung ano yung mahalaga sa kanya, sa puso niya, yun ang priority niya sa buhay. Our finances and resources show where our heart is. Number 3, conclusion. Honor God by giving first, giving cheerfully, managing wisely, and sharing generously. Kaya ka binibless ni Lord dahil mayroong gusto si Lord na i-bless through you. Di ba? Ang sabi ni Lord kay Abraham, iwanan mo yan lahat na ari-arian mo. Pagpapalain ko yung mga tao na yun sa pamamagitan mo. I will bless those people through you. I will bless those people who bless you. And I will curse those who curse you. So nandun yung pangako ng Panginoon. Gagamitin ka niya para pagpalain yung iba, hindi lang para sa iyo yung pagpapala na yan. Kaya wag tayo dapat maging madamot. We honor God by giving first, hindi yung last. Giving cheerfully, may kagalakan na pagbibigay. We must manage everything na pinagkatiwala sa atin wisely. And we must learn to share generously. Huwag tayo madamot. Application natin. Ito yung take home natin. Number 1, simulan mo ngayon, kapatid. Ibalik ang ikapo ng may buong puso. Subukan mo ang Panginoon. Sabi niya sa Malakay 3:10 subukan mo ako sa bagay na ito. Anong gagawin ni Lord?
Bubuksan niya ang durangawan sa langit at ibubuo sa iyo ang pagpapala. Pero ang challenge, sabi ni Lord, test me on this. Ibigay mo yung para sa Kanya. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Simulan mo. Kung ikaw ay nag-aalangan, Lord, na-challenge ako. Even yung 6 million na yan, na kailangan natin ma-raise. Kung lahat tayo, magbuong puso magtitiwala sa Panginoon, kakayanin natin yan. Pero kailangan natin matutunan yung mga principles of giving, biblical principles of giving, para lalo tayong pagpalain ng Panginoon. Pangalawa, kung may pagkakautang ka, magplano na magbayad at maging masinop. Dahil yung utang na yan, sabi nila, wala naman nakukulong sa utang. Pero hindi totoo yan. May mga nakukulong din sa utang. Kaya, kung ikaw ngayon nakakaranas ng kahirapan, nangungutang ka, magplano sa pagbabayad. Hindi babaliwalain. Nakakalungkot. May mga lumalapit sa akin, ay, wala na pala si ganito dyan. Diba? May mga naiwan na utang. Pangatlo, na application. Maghanap ng pagkakataon na makatulong sa iba gamit anumang meron ka. Meron ka? Umarap ka ng pagkakataon. Opportunity. Look for the opportunity na makatulong ka, maging channel of blessing ka. Dahil ang pangako ni Lord, hindi ka niya pagkukulangin. So, as we close, ito yung gusto kong iwan sa inyo. We do not own what we have. Hindi tayo ang may-ari kung anumang meron tayong yaman. We only manage what God has given us. Hindi tayo may-ari niyan. Huwag tayong umasta na tayong may-ari kung anong meron tayo. Dahil yan ay ibinigay lang, pinagkatiwala lang sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Reminding us na you own everything. Wala kaming pwedeng ipagmalaki sa iyo. Kayo ang may-ari ng lahat ng bagay na meron kami, Panginoon. Salamat. At kami ay iyong pinagkatiwalaan. Tulungan niyo kami maging good steward ng yaman, ng resources, at anumang bagay na pinagkatiwala niyo sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na patuloy namin maranasan ang pangako niyo na hindi kami pagkukulangin, Panginoon, kung kami ay tapat sa iyo, Panginoon. Even yung pagbibigay namin balik sa iyo, tulungan niyo kami na magbuong pusong magtiwala dahil alam namin, Panginoon, na susundin mo, gagawin mo ang iyong mga pangako. Salamat po, Ama. Tulungan niyo kami na maging good steward. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami ay naging waldas. Kung kami, Panginoon, ay hindi namin pinahalagahan, Panginoon, anumang mga bagay, anumang kayamanan na meron kami. Nawa, Panginoon, na sa panahong ito, mula sa araw na ito, matututo kami, Panginoon, bilang pinagkatiwalaan mo. Puring ka, Ama. We ask this in Jesus' name. Amen.